Isang magandang araw Pilipinas, magandang araw Soxargen. Welcome sa isa na namang edisyon ng programang Performing and Informing, hatid sa inyo ng Presidential Communications Office, Philippine Information Agency at Information Coordinating Network of Soxargen o ICONSOX. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at PIA 12 Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera at samahan ninyo kung alamin ang mga latest development programs, projects and activities ng ating pamahalaan na ipinatutupad sa bahaging ito ng bansa. Tayo po ay mapapanood via Facebook, YouTube at Spotify at maging sa ating mga partner radio station sa buong Rehiyon 12. And we have with us today ang ating kaibigan mula sa Department of Information and Communications Technology o DICT Region 12 and LAMA, ang OIC Chief ng kanilang Technical Operations Division. Let us all welcome Engineer Hannah Grace M. Parcon. Ma'am, good morning, ang inyong pagbati po sa ating mga manonood. Maraming salamat, Sir Oliver. And magandang umaga po sa ating mga tagapagpakinig at sa ating mga viewers. As mentioned po, ako po si Engineer Hannah Parcon from DICT, representing our Regional Director, Engineer Ibrahim Bigyapar Jr. And once again, maraming salamat po sa pag-imbita sa DICT sa ating activity for this morning. Opo. Ma'am, pag-uusapan po natin ngayon itong one of the big projects ni DICT na tinututukan, base na rin po sa directives ng ating presidenteng Bongbong Marcos, ang Bayanihan SIM Project. Ma'am, ano po ito, ang Bayanihan SIM Project, para po sa kaalaman ng ating mga manonood po? Maraming salamat sa katanungan, Sir Oliver. As mentioned po ninyo, ang Bayanihan SIM Project ay direktiba po mismo ng ating mahal na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At sa inisyatibo po ng ating mahal na Secretary na si Henry Roel Aguda, nabuo po natin itong Bayanihan SIM Project, which is designed to provide free internet access through mobile data sa ating mga constituents na nasa remote or GIDA areas. So, ang priority po natin dito ay yung mga komunidad na nasa underserved at unserved areas natin. Opo. Ma'am, ano yung under this project, ano yung mga ipamimigay natin, and then sino yung mga target natin? Ang ipamimigay natin dito ay yung mga libreng SIM card SIM na card. meron ng 25 gig na allocations per month. Oh, malaki, ma'am, 25 gig per month. Okay. Opo, and later didiscuss ko po yung mga components pa ng Sige. project kasi hindi lang ito about sa SIM card, no? At ang mga partners po natin dito ay of course si DepEd at DSWD, DILG, and yung mga tinatawag nating MNOs or Mobile Network Operators. Patungkol naman po sa mga benepisyaryo ng Bayanihan SIM card, ang una pong na-identify natin na primary beneficiary ay yung mga schools in GIDA areas. At ang unang makakatanggap nito ay yung mga learners, Okay. teachers, including the school staffs, mapagard man, utilities, at lahat po ng kasama natin sa eskwelahan. Kasunod po noon, kung meron pa pong mga SIM cards na available, makakabenepisyo din po yung mga adjacent or yung mga katabing eskwelahan Okay. ng mga primary Identified. identified schools. And second beneficiary po natin ay yung mga 4-piece beneficiaries ng ating DSWD. Opo, ma'am, this is implemented under Republic Act 10929 or yung Free Internet Access in Public Places Act. Paano naman po? How will this project be operationalized or implemented? Paano yung implementation natin on the ground, ma'am? Okay. So, paano natin may implement itong Bayanihan SIM card project? Unang-una, kailangan nating i-procure yung SIM cards Yes. na may 25 gig na allocation, ano? And that's under the Free Public Internet Access Program ng DICT. As mentioned nga na ang policy basis po natin dito ay yung RA 10929. Okay. So second, magkakaroon po tayo ng distribution and registration of SIM cards sa ating mga beneficiary schools and then learners, teachers, with the assistance of our partners in the private sector na yung mga MNOs. Okay. Third, kailangan lang nating ma-activate yung 25 gig na monthly data Okay. na valid po until 12 months subscription period. And lastly, hindi lang po tayo hanggang sa distribution, kundi imo-monitor po natin yung usage, kung talaga bang ginagamit siya ng ating mga constituents, at magkakaroon din po ng reporting kasi kasama po yan sa ating
monitoring purposes. Kung kulang ba yung 25 gig para Yes. ma-monitor natin kung naubos ba nila or pagka next year baka kailangan natin dagdagan, mga ganun po. Yes, opo. Opo. Kasi na-mention natin, sir, 12 months yung subscription period. And then the length of the project will mainly depend dun sa reception ng ating Yeah. mga beneficiaries. Nagamit ba siya? Beneficial ba siya? And efficient ba yung proyektong ito? Na-utilize ba nila? Opo. Properly utilize ba talaga yung binigay ng gobyerno para sa kanila? Yes, Ma'am, sir. na-mention po ninyo, meron tayong mga interagency partners, katuwang ni DICT. Ano po yung role ng mga identified partners natin na to? Magandang katanungan yun, sir. Kasi unang-una, umpisa natin sa DICT. Ang role po ni DICT dito is yung pag-craft ng mga technical documents, references, and guidelines natin, at Okay. including yung pag-procure natin ng mga SIM cards. Kasunod po nito, yung partner natin from the Department of Education will be Yes. responsible for the identification of yung beneficiary schools. Hmm. And then they will also provide assistance in the distribution of SIM cards doon po sa ating mga learners and then sa ating mga staffs and teachers. Next naman po nito, si DSWD will be responsible for the SIM card distribution sa ating mga 4Ps, 4Ps okay. beneficiaries. And then lastly, si DILG po will be responsible for strengthening the coordination among other partners na kailangan natin for the implementation, such as the security, the DRRM, and of course, including our local government units. Opo. Ma'am, to give our viewers an overview, yung data natin ng components nitong Bayanihan SIM project, nationwide muna tayo. Sige po. So, in order for us to deeply understand, let's start with looking at the data on a larger scale. Sige po. So, meron tayong 4 na components nitong Bayanihan SIM Card Project. Una is yung pag-identified nung locations. Meron tayong tinatawag na unserved and underserved location, and that's over 360 schools or sites nationwide. Ito Okay. yung bibigyan natin ng mga SIM cards. Next component is yung construction of common towers natin tinatawag. Meaning, kasama po sa proyekto natin na ito ay yung pagtukod ng bagong 132 new telco towers. Okay. And then, meron din po tayong tinatawag na existing tower optimization kung saan yung 228 existing towers in underserved areas, ibuboost po natin Ibuboost yung na. performance para mas lumakas po siya at Yung mas marami coverage. po siyang ma-serve na constituents or beneficiary. And then lastly, yung SIM card distribution na natin doon sa mga individuals na po. Na Opo. Ilan yung target natin? Sa 1,800,000 SIM cards will be distributed nationwide. At lahat po yun may implement kasama po natin dito yung mga regional offices po ng DICT, DepEd, DILG, and DSWD. Opo. Ma'am, curious lang ako dun sa na-mention ninyo kanina si unserved and underserved. Ano yung kaibahan nila, ma'am? Okay, so when we talk about the unserved areas, ito yung mga communities na wala talagang access Walang signal. sa mga basic necessities. Okay. So in this case, let's take internet connectivity. So in simple terms, zero access or wala talagang connection doon na area na yon. While the underserved areas are the communities Oo. na merong access pero mahina Yeah. at hindi reliable at hindi enough yung connectivity dito to sustain the basic needs of the constituents. Meron So, lang mga spots na dun lang mapupunta for the signal. opo. Tapos Oo. minsan may signal, minsan nawawala. So in Opo. simple terms, may access pero hindi siya enough. Hindi siya enough. Opo. Opo. Ma'am, kanina po nationwide yun. Baba naman tayo sa inyong area of coverage. By the way, ma'am, area of coverage ni DICT Region 12 includes mainland BARM. Yes, sir. Mainland BARM, particularly the provinces of Lanao del Sur, provinces of Maguindanao del Sur, and Maguindanao del Norte. Yun po. Opo. Sige po, ma'am. Targets natin in your area of coverage po. Okay, so in Region 12 po, meron po tayong na-identify na 19 school beneficiaries, 12 of which ay underserved, and 7 of which ay unserved. Sa Lama naman po, or yung mainland bar, meron po tayong 8 schools na na-identify at lahat po yun ay underserved. Sige ma'am, pwede isa-isay natin itong schools nito para kung nakikinig ang ating mga kababayan na included dito is alam nila na merong maibibigay sa kanilang mga SIM cards. Sige po. Yes po. Okay, sa lahat ng schools na ma-mention po namin, we have allocated 2,780 SIM cards sa bawat eskwelahan na ma-mention namin. So,
unang-una, umpisa natin sa Region 12. Malapang High School in North Cotabato, Pantar Elementary School, Nikaan Central Elementary School, Amatak Elementary School, Dalyag Elementary School, at yun lahat yung underserved areas in North Cotabato. Okay. And meron naman tayong mga underserved areas in other provinces such as Tubac National High School, Rangayen Elementary School, Kibudtungan National High School, El Nino Elementary School in Lake Cebu, Okay. Cluby Elementary School, and Laconon Integrated School in Tiboli, and Tagadtal Integrated School in Palimbang, Sultan Kudarat. Meron lang tayong unserved areas in Region 12, meaning ito yung mga areas na maghahantay muna ng around 8 months kasi i-construct pa yung mga tower before natin uumpisahan yung SIM card distribution. So ito naman yung mga schools na mga sumusunod. Lampayan Elementary School, Pangolil Integrated School, Lebe Integrated School in Sarangani, Demamis Integrated School in Tiboli, South Cotabato, Upper Sipaka Integrated School in Surala, Kiantay Elementary School sa Surala din po, Kiantay. and Chua Integrated School sa Bagumbayan, Bagumbayan. Sultan Kudarat. So ito yung mga unserved. Yes po. So- At idagdag ko na lang din po yung schools natin in Lanao and Maguindanao Sige areas, sir. Lahat po ito, as mentioned earlier, ay underserved po, meaning ongoing po yung mga distribution natin doon ngayon, no? So we have Ngirngir Elementary School, Butig National High School, Central EdCore Elementary School, Tama. Damabalas Elementary School, Pagatin Elementary School, Urandang Elementary School, Aratuk Elementary School, and Dato Tahir Ampatuan National High School. So, sa total na sites natin ito, ma'am, ilan yung ibibigay natin ng mga SIM cards? Opo. Okay, so as part of the terms of reference natin, lahat ng school beneficiary ay makakatanggap ng, na-mention ko kanina, Yeah. 2,780 2,780 SIM cards per school. Per school po. Okay. Kapag nagkulang yung beneficiary doon sa school, doon mag-a-apply yung adjacent school. No, doon natin i-distribute yung mga naiwang Yeah. SIM cards, and pati yung mga 4-piece beneficiary, doon po sila Pero most makakatanggap. probably, ma'am, I think mako-cover talaga to kasi yung mga school na identified natin sa GDAS, yung mga population na hindi naman Population. ganun karami, di ba? Yun po, doon siya magdedepende sa number of beneficiaries na qualified makatanggap. No? Sige so, po. dependent po tayo sa population ng school. Sige, so, in Region 12, we have 19 sites times 2,780 SIM cards. Lahat po ng SIM card na i-distribute natin dito will be a total of 52,820 SIM cards in Region 12. Sa BARM naman po, 8 times 2,780, that's around, that's a total of 22,240 SIM cards. Ayun po. Opo. Ma'am, maraming magtatanong. Paano maka-avail nitong SIM card and ano yung steps? Sino ba yung mga, paano nila malaman na qualified beneficiary sila? Sige po. Ngayon, buti na itanong nyo, sir, no? Kasi unang-una, dapat po nating alalahanin na meron po tayong mga identified beneficiaries, which is yun yung learners doon sa school. At kung hindi man yung learners or wala man siyang cellphone or gadget, ang kasunod na makakatanggap on their behalf ay yung guardian nila or yung parents nila. No? So, hindi po siya basta-basta napupunta lang doon at makakatanggap na. Dapat enrollee doon sa school, estudyante doon, or staff ng na-mention nating paaralan. Okay. So, kapag isa kayo doon sa mga sumusunod, ang gagawin lang po natin ay pumunta lang po kayo doon sa identified beneficiary school natin sa schedule of distribution na ibibigay ng DICT sa inyong mga paaralan. Mag-sign lang po kayo ng beneficiary acknowledgement form, Acknowledgement which form. will be verified by the DepEd, no? Kasi kailangan i-verify kung ito Estudyante ba talaga? estudyante or parent ba talaga ito ng student A. And then, kailangan lang po nating i-register yung SIM card and activate, then immediately matatanggap nyo na po yung libreng 25 gig per month na allocation ng free internet po natin. Opo, ma'am, na-mention nyo na free. Opo. Is the SIM card free? Libre ba ito? Emphasize natin. Kasi baka merong maningil merong magloko-loko na, mamimigay kami ng SIM, tapos ganun po. Sige, ma'am. Tama. At uulitin po natin sa lahat ng mga nakikinig at nanonood, libre po itong SIM card natin. Libre po ang Bayanihan SIM card natin na pinamimigay at i-distribute
under po sa ating programa na ito. Para po ito again sa mga identified and qualified beneficiaries po natin under this program, sir. Wala po kayong babayaran ni piso. Opo. Ma'am, ano naman yung mga devices na compatible dito sa SIM card po na ito? Since ang pinoprovide natin dito ay mobile data, Yeah. the minimum requirement para ma-avail natin yung basic services na ito ay 4G LTE. No, dapat 4G po yung cellphone natin. Kasi kapag yung cellphone natin is yung keypad pa na 2G, yung text and call lang, hindi po natin maa-avail yung data na tinatawag natin. So, dapat 4G, 5G, or up po yung feature ng cellphone natin. Opo. Ma'am, pag nasira yung SIM card, paano ang gagawin? Asa Gida sila? Okay, ito Correct. yung kagandahan ng programa natin, sir. Kalaki po ng ating SIM card na pinamimigay, meron Okay. po tayong tinatawag na spare or yung Oh. reserve SIM card. Kapag po naka-encounter kayo ng issue sa inyong SIM card, like hindi pumasok yung data subscription, hindi successful yung activation, maaari lang po nang i-report sa DICT kung ano po yung details ng SIM card, and then kaagad po yung a-actionan ng DICT with our partners from the telco industry, i-replace po natin yung SIM card na iyon. Ayun po. Opo, ma'am, para maiwasan lang din, baka merong mga manamantala dito sa programa nito na ibenta or ipamigay yung SIM card nila. Pwede ba nila tong gawin? Or Actually, it's a no-no, no? Hindi natin pwedeng ibenta or i-transfer yung SIM card kasi kaya nga natin pina-SIM register for us to identify if sino talaga yung dapat may hawak ng SIM card na ito. At grab na lang din namin yung opportunity na ma-explain din po sa lahat na itong bayanihan SIM card natin ay may tinatawag na geofencing. opo. No, yung geofencing Sige. is kung saan lang po yung authorized Ah, na okay. telco tower, doon lang po magwo-work yung mobile data na provision na ito. Okay. Ito ay isang security measure lang din po natin na hindi mai-transfer at Yes. maibenta sa ibang lugar yung mga pinamimigay natin na SIM card. Kundi kung sino talaga yung constituents or beneficiary doon sa community, doon po talaga nila Kumbaga ma'am, magagamit. connected siya kung saan tower ka lang nakaregister, dito ka lang talaga makakakuha Yes, ng opo, signal. sir. Ngayon, kung Oh, tatanungin gandang nila, security feature paano yun. kung pupunta sila sa ibang lugar? For example, pupunta sila sa, for example, nandun sila sa malayong barangay ng, let's say Tiboli. Bababa sila sa poblasyon or pupunta silang Coronadal City. Magagamit nila yun. Magagamit nila ang SIM card, pero kailangan nilang mag-load. Hindi babawas dun sa allotted na data na Hindi 25. siya magbabawas doon, sir. Kasi nga, ang objective po noong bayanin SIM card natin is to assist the learners doon sa Yes. school, sa kanilang mga research activities, and including the teachers, no, sa kanilang mga teaching materials and teaching lessons, including the staffs for all the coordinations po. It's good to note na may mga security feature pala na ganito na kaakibat yung programa natin. Paano naman ma'am pag hindi niya naubos yung 25 gig? Okay, pag hindi niya naubos yung 25 gig in 1 month, hindi po yun magta-top Magta-top up. Yun ang Walang sabi, top baka up. mag-top up. Oo. Meaning, magre-reset po yung data natin every Okay, month. back to 25. Opo. So, every month, meron kang bagong 25 gig na allocation. Hmm. Kunyari naman, naubos mo siya in 1 week, kailangan mo ulit maghantay na matapos yung isang buwan bago ma-providean ulit ng 25 gig na subscription. Kung naubos niya na kaagad within 1 week, wala na. 3 weeks pa hihintayin mo bago mag-renew siya ng 25 Yes gig. po, sir. Ma'am, bakit, na-curious lang ako, bakit bayanihan? Okay. So, magandang katanungan yan, ano. Bayanihan ang branding natin sa ating Bayanihan SIM project because it is aligned with the promotion of inclusivity. Kasi nga sa DICT meron kaming tagline ngayon Digital Bayanihan. Walang maiiwan sa Digital Bayanihan. At it aligns with our motto na no one is left behind. Okay, no one is left behind. Ma'am, next naman natin, na-explain na natin yung programa yung Bayanihan. Pasadahan po natin ang major accomplishments ni DICT. Alam ko, isa kayo sa mga pinaka-busy departamento ng ating gobyerno the past year, 2025. To give our viewers po background lang din kung ano yung mga ginawa natin the past year, ma'am. Pasadahan natin major highlights po ninyo. Sige po, unang-una magpapasalamat kami sa BIA for inviting us dito sa inyong programa kung saan maipapaabot po namin Yeah. sa publiko yung mga major accomplishments ng DICT. So sa taong 2025, ikinagagalak po namin na ibahagi sa inyo yung mga accomplishments po namin. Unang-una, under the Digital First Economy, we have
conducted 248 awareness advocacy activities which resulted to 23,427 number of citizens trained. Yun po yung mga na-provide natin ng mga capacity development activities, no, or under the trainings. So we also have 31 na ICT ecosystems developed or conducted na assist natin yung mga ICT ecosystems, where we have 2016 number of beneficiaries in terms of ICT ecosystems. Yun yung mga startups, emerging technology, and other ICT-related po na mga Balikan ko, ma'am, yung activities. trainings, ma'am. Ano yung mga trainings na binibigay ni DICT? Okay, so mga trainings natin, available po yan sa mga digital training centers natin. You can avail basic graphics, Canva, web design, social media marketing, digital literacy, basic cybersecurity, and Marami pang iba. marami pang iba. For free. Yes, all for free po yun. Opo. So, samantalahin po natin yung mga trainings na binibigay ni DICT para sa ma-upskill po tayo in terms of the digital world. Yes, Sige, ma'am. opo. Tuloy natin. Ito, importante ito. Free Public Internet Access Program or FPIAP. Kamusta na po ang implementation natin sa Region 12 and sa LAP? Yes, opo. Under naman sa free public wifi natin, tinatawag namin itong inclusive tech for all kasi ang layunin natin ay isama lahat. Dapat wala tayong makaligtaan. Nagkaroon na po tayo ng total number of 3,068,554 Wi-Fi users Okay. in Region 12 and Lama, no? That's connected to 1,005 AP sites, no? Meron na tayong activated 1,085 sites in the region, and over 3 million na po yung nakabenepisyo nitong programa na ito. Ma'am, yung mga sites na to include sa mga park, yun ba yun? Yes, sir. As defined in our 89929, sir, no, ang unang beneficiaryo po ng ating free public internet access na program ay yung mga public places. Yeah. Ito yung mga parks, terminals, Hospitals. gyms, municipal hall, mga barangay hall, rural health station. Schools. Yes, schools. At kung ano pa po yung mga locations na nagagather ng publiko, such as mga BIR, SSS. Yung kailangan talaga ng internet connection para Yes, makapag-transact sa gobyerno. Yes, sir. Sige po. Yun po. Next natin, ma'am. Sundan natin with our government network project. We have connected 243 government agencies in our government network project in Cotabato and Marawi. So, dalawa pa lang yun. For this year, we are glad to announce na madadagdagan po ito ng 61 government agencies dito sa Coronadal kasi ongoing na po yung activation natin ng government network Coronadal. Kasama kami dun. Yes, sir. Mako-connect po natin ang mga government agencies dito po sa syudad ng Coronadal, sir. Sige po. Next, ma'am. Okay, so next in terms of data privacy and cybersecurity naman po, we are glad to share with you that we have engaged a total of 147 government entities na ngayon ay gumagamit na ng PNPKI. So we have a total of 18,707 users or subscribers po nitong digital signature Digital natin. signature, ito na yung ginagamit natin na Opo. Which means mas efficient na yung proseso natin sa government, no? Mas mabilis na kasi hindi na natin Kailangan mo ng pang manual na firma. signature. Ayun po. Opo. Lahat po yun through digital signature na lang. And lastly, in terms of transparency in governance, under our ELGU system or ELGU project, we have already connected 59 LGUs na gumagamit ng system na ito. Okay. And sa Region 12, masaya po kami ibalita sa lahat na 100% na po yung mga LGUs natin dito in Region 12 na gumagamit nitong ELGU system natin. Okay. Ano ba itong ELGU system? Ito yung mga system na for permitting ng businesses. Okay. Business, especially ngayon, business one-stop shop. Yes. Ongoing ang registration and renewal ng mga business Opo, permit. nasa peak po tayo ngayon ng implementation ng ELGU natin kung saan in as fast as 5 minutes, no? From application up to the approved form or approved permit, makukuha mo po yun gamit ng ELGU system. And we have already recorded a total of 44,564 number of digital permits issued through this system, yung Opo. ELGU system natin. Ma'am, so i-clarify ko lang So, ang ginagamit ng ating mga LGUs ngayon sa kanilang business registration is
provided ni DICT Yes po, provided ni DICT for free. for free. Yung system. Yes, sir. It's a system na for business processing Yeah. and licensing, no? Na libre lang natin pinamimigay sa ating mga LGU. Libre yung system, libre yung database, libre din po yung training para sa ating mga LGU. So, last year lang natin, ma'am, na 100% si Region 12. Yes, sir. Last So, year. talagang pinuntahan ni DICT, lahat tinutukan. Paano yung process nito, ma'am? Share lang natin konti about the system. Kasi maganda ito, 100% na tayo sa Region 12. Unang-una, sir, sa mga interested na mga LGU, kailangan lang munang, kumbaga, mag-engage through Yeah. MOA kasi kailangan may may agreement tayo, no, na yung LGU magagamit ng sistema. System. And then that's the reason or that's the basis ni DICT to provide the system and assistance doon sa LGU. Now, second, susundan po yun ng training Yeah. sa ating mga users ng system. And then kasunod na po dyan is yung mga data encoding na po ng ating LGU. Ngayon, patungkol naman dun sa permit, paano nila ma-avail Yes. ito using the system. Una, pumunta lang po sila doon sa mga LGUs natin na gumagamit ng ELGU or before known siya as IBPLS. No? IBPLS. Yes. Pumunta lang po sila doon sa mga LGU, magkuha lang po sila ng mga application or renewal. No, pwede siyang gamitin for renewal or new business application. Fill out lang po natin yung mga form. Pwede din po silang mag-online na booking. Okay. Kasi kung may website po yung LGU, integrated na po sa website ni LGU yung ELGU system natin. No? So, kunyari nasa bahay lang sila, pwede silang mag-apply for renewal at the comfort of their homes. They can also see doon po sa portal nila yung update sa system na approved na ito ng unit na ito, budget section or yung fire section, mga ganon. And So, mas then, madali ng tracking. yes, sir. Pwede silang pumunta sa LGU mismo kapag magbabayad na lang sila. Yeah. At meron din tayong mga LGU na may online payment na option. So, ibig sabihin, hindi na talaga nila kailangan pumunta pa ng LGU para pa Pumila. mag-renew. Opo. Oo. So, at the comfort of their homes, they can have their permits renewed, no? Or di naman po, pupunta lang sila doon para magbayad at mag-claim na lang nung kanilang mga permits. Yun. Yeah, it's very good to note na sa atin sa Region 12, 100% na po tayo na gumagamit itong system na to ng DICT sa ating business renewals and business registration. Ma'am, ano pa po yung ibang highlights natin, ma'am? Okay, so highlights, we would like to share with the people na lang po siguro na Sige po. for this year of January, January and 2026. 2026 na tayo, Yeah, ma'am. Sige po. 2026 na tayo. We aim to distribute the SIM cards na ubusin Yeah. natin yung SIM card distribution dito Target sa natin ng 1 million. ating region, kumbaga. And then for the other highlights, meron po tayong focusing on the infrastructure. That's Yes. connectivity and free Wi-Fi kung saan ngayong taon ma-activate na natin yung government network again dito in Coronadal City at madadagdagan po yung mga free Wi-Fi natin dito sa Region 12 and Lama. We also participated in different career expo or career fair kung saan we are Mga schools. promoting the digital careers ngayon na available na hindi na lang limited into traditional careers, no? So that's also one of our advocacy in DICT at layunin namin na ma-inform ang mga estudyante at ang ating mga constituents na marami na po tayong opportunity ngayon, most especially in the digital economy. Ma'am, di ba may mga startups na sinusuportahan ng DICT? May mga contest for the students. Can you share about? Yes, sir. Brief lang Kasama about that. din po yan sa ating programa, yung about sa startups, kung saan from the workshop ng Yeah. mga estudyante, kinakapacitate natin sila paano sila makapagbuo ng startup idea up to prototyping and then up to the packaging. At sinasalang din natin sila sa mga competition, competition. kung saan pwede po silang maka-avail ng mga funding grants okay. or mga other assistance na pwede po nilang makuha kapag nagjo-join po sila sa ating mga activities. Ang kagandahan po nito, sir, is mababago na natin yung idea na Yes. kailangan ko munang mag-aral, magnegosyo, mag-ipon bago ako makapagpundar ng sarili kong negosyo. Sa ngayon is, through the startups, ang puhunan lang natin ay idea. Idea. Kapag may idea ka, and then you will find the right partners na mag-invest sa'yo, mag-partner sa'yo, then you can have your own startup. Malay mo, the next Bill Gates will be coming from Coming Region from- 12. Yeah. Diba? Nakita Opo. natin si Region
12 competitive sa mga national na mga and international competitions din po. Yes, sir. Umaabot po tayo sa national and international so far na mga competitions patungkol po sa mga startups and then sa cybersecurity, Yeah. no? Other competitions about sa technology. Opo. Ma'am, priority concerns natin before we end na lang din po. Oo. Okay, so Aside dun sa priorities natin, alam natin merong mga concerns si DICT. Sige po. well, ang primary concerns po natin ay more on the connectivity na part. Yeah. Kasi, kumbaga, syempre limited din po yung funds. Then we And can then only, manpower. Yes, and manpower. So we can only implement kung based on the resources po na nabibigay sa amin. Pero hindi po tayo nagpapapigil doon, sir. That's why we are engaging LGUs and even the Regional Development Council to support the cause of the ICT in partnering with local government units, no? Kung saan pwede pong mag-partner yung LGU and then yung DICT for us to strengthen or to widen yung scope ng connectivity natin. For example, si LGU yung mag-infra, si DICT yung bandwidth, and in that case, we can multiply the number of locations na pwede po natin mabigyan ng serbisyo po nating libreng internet para sa publiko. Sige po, ma'am, medyo naubusan na tayo ng oras, napasarap yung kwentuhan natin. Before we end, baka may mga announcements pa po kayo sa publiko, dito. Sige, maraming salamat po. Siguro announce lang namin ang ongoing distribution of SIM cards natin simultaneously region-wide. That's why actually our regional director is currently in Butig, Lanao del Sur, who is joining the SIM card distribution doon po sa area na yun. At kasabay po noon, meron din po tayo mga distribution sa North Cotabato, and then sa Maguindanao, sabay-sabay po yan. Again, priority po namin na maihatid na po itong libreng SIM card sa ating mga constituents para ma-enjoy na po nila yung libreng data na nagsisimula na po ngayong January. Sige po, maraming salamat sa ating guest from the Department of Information and Communications Technology, ang YC Chief ng Technical Operations Division nila dito sa Region 12, and Lama Engineer Hannah Grace Parcon. Thank you very much, Ma'am Hannah. Maraming salamat din po sa ating mga tagapakinig. Sa ngalan ni PIA Director General Catherine Chloe Di Castro at Regional Director Fryan Abquilan, ako po si Oliver Rivera. Maraming salamat at isang magandang araw, Sok Sargen.